Panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Suporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 33 minutos sa naglabay sa alas 5. Nawara kitaan na yan sa kahanginan ng sa aton live stream. Kay naparongan kuryente. Dali ay nga brown out. Mahulat na nakataso sa Malco 1 para san update ngan san sa rason san sining unscheduled power interruption. Anyway, mga ka-agri, rin ko nga ni kanina aton mababaruan ang istorya san pagkamanilampuson san L7 Agriculture Cooperative. Mao nga durungan kita nga ma-inspire adi naton biyaheng agribiz. Storya san pagkamanilampuson san L7 Agriculture Cooperative sa Lipa, Batangas. Magandang araw! Welcome dito sa aming farm sa L7 Livestock Agriculture Cooperative. Tara, halina at kilalanin natin ang aming kooperatiba. Ang aming kooperatiba ay ang L7 Livestock Agriculture Cooperative na matatagpuan sa Block 10, Lot 1 and 2, Golden Home Subdivision sa Lipa City. Pero meron itong farm, existing farm sa Sitio Canluran, Ibaba, Payapa, Padre Garcia. And then meron din kaming rented farm sa San Benito, Lipa City. Ito ay itinatag at naging official noong March 30, 2016. And then ito ay narehistro naman sa CDA Extension Office sa Calamba. Sa ngayon, meron kaming 54 members, meron kaming 2 contract labor dito sa farm, pero member sila ng co-op. And then sa other farm, we have 2 din, member din sila ng kooperatiba. And then ang aming kabuoang 54 na yon, we have 29 na babae and 25 na lalaki na members. Ang aming pangunahing layunin ay prosperity is coming, kasi naniniwala kami na through this livestock, yung nasimula namin, lalago at lalago, hindi lamang kaming mga miyembro, kundi yung mga nasa community namin. Ang mga servisyo ng aming kooperatiba para sa mga miyembro, yung nare-receive nila ng usual, kung regular employee sila, meron silang mga re-receive, or meron mga tulong na galing sa company. Same din sa aming kooperatiba, kung pwede silang lumapit kung ano mga kailangan nila, mga financial or work, kung pwede namin siyang ibigay sa lahat ng miyembro. Ako po si Julieta Kalumpang. Ang kooperatiba actually mainly, nag-aalaga kami ng baboy. Binibili namin yung piglets from the farms, yung malalaking farms, and then inaalagaan ito ng mga members. Ang pangunahing produkto ng aming cooperative ay yung baboy, live baboy, na binibenta namin sa mga biyaheros o yung mga traders na nasa Manila at saka neighboring municipalities dito sa Batangas. So ito yung halos araw-araw may mga kumukuha sa amin. Yun ang main talaga product namin. Nagtatrabaho kami sa isang malaking corporation at marami din kami doon. Siguro mga 60 employees. Ngayon, dahil namatay na nga yung main owner,
At ang nagdala ng business is yung asawa na lang. So nung nagka-problema kami sa mga buildings, naisip niyang isara na lang ang corporation. Dahil nga malaki ang magagastos namin doon sa renovation at saka repairs ng building. Ngayon, ang plano kasi namin talaga na buuin pa din lahat ng mga empleyado kasi sayang yung kanilang expertise at majority naman sa kanila talagang medyo may edad na rin. So hindi na rin makakapasok sila sa ibang mga trabaho at may mga anak pa din sila. Dinala nila kami from Bukidnon to Lipa at mahirapan na rin sila na bumalik uli sa Bukidnon. So kaya ang nangyari, nakaisip kami na bakit hindi na lang tayo ang mag-operate. Kaya naman natin in terms of physical, kung anong mga dapat gawin, kayang-kaya ng mga tao. So during that time, dahil ako nga yung farm manager doon sa farm na yon, kinausap ko sila. Tayo na lang ang rirenta dito sa farm. Kung anong pwedeng building na pwede natin gamitin, gamitin natin. So that was the start of the cooperative actually. That was in 2014, 2015. Na ini-start namin yon, wala pa munang hindi pa na-organize yung cooperative. So, during that time, marami nang gusto talagang sumama. Ang problema, hindi namin sila officially maisama dahil hindi pa din kami officially registered sa CDA during that time. So, lahat ng mga empleyado are very willing talaga na sumama na sa amin doon sa cooperative. Cooperative na rin ang term kahit hindi pa official. So yun, dahil mawawalan kami ng income, yung usual namin ginagawa na every 15 days may marireceive talaga at katapusan. So sabi namin, sige mag-operate nga tayo dito at tingnan natin, itatry natin, ipa-flow natin ganito. Baka nga talaga, makakatulong talaga sa atin in the long run. So while nag-ooperate kami, nililease namin yung property, pino-work out namin yung papers sa CDA. So kaya na buo yung cooperative na ito, yung LLAC na tawag namin. Yung L7 Livestock na Agriculture Cooperative. Actually yun talaga ang start ng cooperative na ito. Meron kasi kaming tinatawag na kada section may section head. Corporation pa din ito. During sa corporation namin na time, meron kaming management na core group. Matatawag na core group na lahat ng in charge sa breeding, in charge ng farrowing, in charge ng nursery, maintenance, etc. Yung kung sino yung mga section heads doon. Every time we meet, 7 ito sila. 7. Kasama na hindi kasama ang may-ari sa L7. Ito yung naging core group din ng cooperative nung we initially started the business. So, kaya nung pinut up yung cooperative na yon, ano bang pwede nating ipangalan? So, nung namin na, tayo naman talaga ang talagang nag-work dito, gawin na nating L7 din. L7. So, kaya naging yung L7 group, core group na ito ng corporation, ito yung nagtatag ng cooperative. So, kaya naging L7 Livestock. Livestock kasi ang business. Cooperative. Agricultural cooperative, actually. Kaya na yun, ang pangalan na yun, based doon. Nung ongoing na actually ang operations, marami na talagang mga government agencies ang tumulong. Isa doon yung yung City Veterinary Office, yung department, lalo na itong Department of Agriculture, lalo na ito lately lang, no? Kasi meron silang parang project ng Kadiwa na magbibenta kami ng mga karne at processed food at saka ito, tulad ng mga kung anong product dito sa aming area, mga fruits and vegetable na pwede naming ibenta sa labas. Ang aming naging puhunan ay actually almost 1 million nung nag-start kami dito. Kaya yung almost 1 million na yun, parang ang kaya lang noon i-invest, no? Almost kalahati lang ng isang building. So kaya hindi talaga ma-maximize. Kaya nga umutang kami sa ibang government agencies. Yung mga challenges kasi, they came in later na.
No, yung during the initial operations kasi medyo smooth yung sailing namin. Pero nung pumasok itong problema sa piggery, yung sa ASF, talagang doon kami nagka-problema dahil nga bumaba masyado yung presyo. To the point na hindi na namin kayang i-sustain ang aming operations. So kaya may mga ginagawa kami dito, may ginawa na rin na mga biosecurity measures para lahat ng probable effect nung ASF na yon ma-prevent namin dito sa aming farm. Nung una kasi nag-concentrate kami sa live lang para mapalago nga itong negosyo na ito. Nag-start kami kung saan kami medyo sanay. No, yun ang nakasanayan namin, magbenta kami ng mga live na baboy. For a while ganon. Actually, yun talagang main business namin, yung live. Pero nung bumaba yung presyo after sa occurrence ng ASF, na hindi naman kami tinamaan. No, yun bang ibig ko sabihin? Dahil sa ginawa naming mga measures na naging maganda naman. Wala talaga, maganda pa din yung health status ng baboy. Ang nangyari, dahil bumaba yung presyo sa norte, talagang naapektuhan din kami. Nung bumaba yon na from 12,000 dito sa aming, we used to sell at 12,000. Naging 5,000 to 6,000 na lang. Hindi na namin kakayanin, hindi namin kinaya yung ganung kasi pababa na kami. So ang ginawa namin, with the assistance ng DA din, in-offer nila yung actually ang Kadiwa project. Kadiwa project. Nag-start kami nang wala pa yung DA. May mga members kaming na-assign doon. Nagbenta kami ng karne. Kami na mismo, instead of selling live, binenta na namin yung karne mismo. Kami na ang nagpakatay. Lahat ng ginawa namin para magiging finished product siya to the market at saka to the consumers. So yun na ang naging market na namin, maraming market namin during that time. Kasi iba ang presyo ng live at saka iba yung presyo ng mga karne na pag yun ang ibebenta natin. So medyo kami doon, medyo nakahinga kami nung pumasok kami sa ganong business. Pero nung gumanda uli yung market, medyo naglaylo kami doon hanggang pumasok yung kadiwa ng gobyerno. Nung pumasok yung kadiwa ng gobyerno, namin uli yun, ni-reopen namin yung business na yun para value added na talaga. Kasi napakalaki ng naging benefit. Kasi binigyan nila kami ng kung anong mga assistance na needed namin. Kaya ngayon, nandito may kadiwa na kami. Project na mini-maintain namin sa ngayon. Ang live kasi namin, although hindi pa din namin iniwanan yung live, no? Yung may mga tao kasi kami na yung mga suki na matatawag na ito na yung mga naging captured market. Parang matatawag kasi yung mga suki namin yung sa company na aming pinagtrabahuan nung una, tumama din sa amin dito nung na-create namin itong cooperative na to. So, hindi kami nahirapan masyado when we started sa cooperative. Dahil alam namin na itong mga sumasama. May kasama namin, may member din kami na buyer at may member din kami na kasama sa mga suppliers with us sa mga employees, dating employees. Ang tulong kasi na ginawa ng cooperative namin is number one, stress ko na lang din, isa mga kasamahan, no? Dahil nga nung nagsara ang unang company namin kasi ang pangalan nun is Lipcor, Lipa Integrated Producers Corporation. So nung nag-decide ang may-ari na isara yun, nawalan ngayon ng trabaho yung kaming lahat na nagtatrabaho doon. So ang ginawa namin para aside na mag-continue yung mga sweldo nila, kung anong mga need namin during that time, kasi tinitake care namin yung education ng yung mga anak ng mga members. Although hindi as a scholar, kung hindi binibigyan namin sila ng pautang, although hindi single lang kasi kami purpose. Pero during that time, kung anong mga pangangailangan nila sa kanilang household, yung mga basic, doon kami talaga tumutulong. Yung sa mga proyekto ng pamahalaan,
Actually, napakarami din silang parang gustong tumulong kasi not only to the cooperative but also to the community, lalo na yung mga adjacent lang. So during that time, inofferan kami doon sa START na pwede yung mga members namin mag-aral paano gumawa ng processed food. No. So may mga members kami doon, libre kasi yun. So sila mismo talagang sila na ma-demonstrate mismo, pumupunta sila sa office at saka talagang dinidemonstrate nila kung paano gumawa at pinagamit nila sa amin yung kanilang mga equipment, mga unit para lalabas yung finished product. So during that time, dahil nga may mga ganong assistance, kami din, nakabigay din kami ng opportunity sa mga members na, sige, kung gusto niyo talagang maibenta yung kung ano yung natin, yung nagiging production natin dito as processed food, parang nabigyan sila ng opportunity ba to have additional income sa family para doon. Ang emphasis ko kasi doon, yung sa mga dapat gagawin ng lahat na mahalagang bagay. Lang din naman, yung parang tulong-tulong kasi kami sa kooperatiba. Lahat ina-expect namin na pag maging member ka, dapat all out kayo dyan sa pagtutulong dito sa kooperatiba. So kung sino yung may mga alam na tulad niyan, dahil nga pumasok nga kami sa meat processing, tulong kayo sa paggagawa nito dahil kailangan natin ng maraming volume din. So pumupunta sila sa office na tumutulong sila sa kung anong kailangang i-mix. Basta yun na ang yun ang naging kuan. At saka pag kailangan kayo kung pwede, maging available kayo dito for the cooperative. Sa amin kasi actually, sa ngayon kung sa piggery lang na magpo-produce ng live, yan nga, tiyaga kasi kailangan talaga ng tiyaga at saka kailangan maingat ka sa iyong business. Dahil anytime, dahil nga may mga sakit nga ang baboy, na hanggang ngayon hindi pa din na-arrest kung ano yung pumasok dito na disease, yung sa ASF. Dapat, yun lang, sobrang maingat ka. Tapos, yung baboy, see to eat na talagang healthy. May mga tao ding tumutulong talaga sa amin at gusto ko silang pasalamatan. So, ito yung sa mga agencies lang, kadami, no? May Department of Agriculture, na doon, headed pa yun ni Mrs. Di Makulangan. Tapos itong sa AMAD nga, kay Edith naman yun, kay Ma'am Edith. Hindi ko lang ma-mention lahat, pero sa dami ng DA, yung mga personnel ng DA na nakausap namin na talagang tumulong sa mga tanim na nagbibigay ng mga inputs, no? At lately, meron silang ino-offer nga sa amin yung grant ng 5.5 million para dito nga sa construction ng building. Ongoing sa ngayon, ang inihintay na lang namin yung endorsement ng municipality na anytime pwede namin kunin. So yan lang napakalaking bagay at nakita nyo naman dyan yung facilities namin. Kasi offer nila pati yung office, pati yung aside sa building sa baboy, office, pati yung mga biosecurity buildings like shower room, lahat para at least man lang ma-preserve talaga ang baboy na sila din, magbibigay sila. Actually, 1/2 na population ng building, i-finance nila. Grabe ang tulong ng DA. So, aside sa DA, yung City Veterinary Office din, sila lahat kung anong mga regulations nila, talagang tinutulungan kami para makalabas yung baboy, mabibigay yung permit sa mga buyers, at kung kailangan ang tulong nila, kahit sa mga blood collection, willing naman silang, willing ba silang tumulong. So yun ang City Vet, no? Dito naman sa sa City of Lipa, every time na may mga needed kami, lalo na yung City Cooperative, dahil nga under kami sa City Co-op ng Lipa, nagbibigay din sila ng financial na mga tulong, although hindi ganun kalalaki tulad nung DA, pero ito nga lang this year, tumanggap kami ng 100,000 na pinapapautang nila without interest.
At ano yun, meron pang mga grace period, 1 year to pay. So yung mga yun, no, yung mga ano sa city government, yung assistants nila, kung anong mga itatanong, binigyan kami ng opportunity sa City Hall na magbenta doon ng karne. So nakausap namin yung city cooperative, sila yung talagang tumulong din sa amin through kay Mayor Africa din. Actually si Mayor Africa, tinutulungan din kami in a way dahil isa sa mga staff niya is one of the members din ng cooperative. So, tapos dito naman sa mga municipality, mga municipal employees, napakaganda din ng kanilang ano. Kaya sabi namin, nagiging magaan nga business. Dahil halos lahat din, yung mga kailangan naming assistance from the government na ibibigay naman sa amin. Itong mga, ang pwede kong i-share sa kanila, no? Huwag silang ma-discourage na mag-put up ng ganitong business, ng piggery. Kasi may pera talaga sa piggery kung maganda yung market. Despite sa problema na sa industry, sa ASF, pwede mo nang basta pangalagaan mo lang kung anong meron ka. Do it na talagang as if nagdidepende yung life mo dyan. Kasi livelihood naman talaga. So, wag mong bibitawan yung pagbabantay. Sa tulong ng Kadiwa ni Ani at Kita na programa ng DA, malaki yung naging tulong nila sa cooperative. Binigyan nila kami ng parang nabuhayan kasi ng loob yung mga members kaming lahat nung ibinigay sa amin yung 1 million na magti-take care doon sa sasakyan. Kailangan kasi namin yun para sa pag-deliver ng mga karne na start na namin. Mga kailangan naming i-deliver sa mga consumers. No, yun ang ng Kadiwa, yung perang na tanggap namin sa Kadiwa. Dito sa aming cooperative, dahil nga medyo matagal na rin kami dito, may mga mahalagang bagay din na kami na pwedeng ma-share doon sa mga gustong magnegosyo, the same negosyo sa amin. No, isa doon yung teamwork. Kasi nag-start nga ito dahil nga nawala ng trabaho yung mga kasama namin. So lahat nagtulungan talaga para mabuo itong cooperative na ito at lahat nagtrabaho, naghanap ng farm dahil nga nabili na kasi yung farm na yon ng corporation sa subdivision. Kaya naghanap kami ng farm, kaya kami nakarating dito sa Padre Garcia. Dito namin nakita yung farm na pwedeng pampalit doon sa farm na aming pinagtatrabahuan. So, ito yung pagtutulungan ng mga empleyado, kaming lahat. From the management down to rank and file. Tapos, itong mga tao na ito, alam nila na dahil ako nga ang nagmamanage during that time, alam nila na transparent, yung transparency. Na ibig ko sabihin, alam nila na talagang sasabihan sila kung anong dapat, no? Alam nila na may tiwala sila, yun ang ibig ko sabihin. May tiwala ang mga tao dahil sa tagal naming nagsama doon sa corporation. Alam nila na mapangalagaan namin yung cooperative. Kaya sila lahat nag-work talaga dahil nga hindi lang naman sa kanila kung hindi sa mga anak nila. So yun nga ang nakikita namin na yung tiwala dahil alam nila na sinasabi namin sa kanila kung talagang na kumita at sinasabi namin sa kanila kung nalugi, kung medyo hindi maganda yung takbo ng negosyo. At naniniwala sila kung ano yung mga sinasabi namin sa kanila dahil may ganun ng nabuong tiwala galing sa amin. Yung mga nagmamanage, yung sinasabi naming L7. So ngayon, yung pangatlo, yung good leadership. Yung sinasabi naming good leadership. Ang nangyayari kasi dahil nga nakasanayan nila na kung anong mga guidelines ang binibigay namin sa kanila, talagang sinusunod nila to the letter yon. At kung anong mga dapat nilang gawin, ginagawa naman nila. Dahil nga alam nila na kung anong magiging results nitong cooperative na to,
alam nila na makakashare din sila na ito naman talaga ang nangyayari sa ngayon. Kung anong kinita sa isang building, by the time na ma-dispose yung baboy, sila din magbe-benefit din talaga doon. Lahat ng mga, hindi sila maghintay na, o sige, tapos na yung taon, saka pa kami magbe-benefit through dividends o through sharing. Ngayon hindi, pag matapos yung occupancy ng isang building, ang lahat alam nila makikinabang. Pinasasalamatan namin lahat ng mga members ng cooperative, ang mga government agencies na talagang tumulong sa amin. Nauna sa CDA. No, ito kasi yung nag-approve sa aming cooperative na maging official. Pangalawa, yung City Veterinary Office. Dahil ito yung nag-introduce sa amin sa Department of Agriculture para mga tulong nito makakarating sa amin. So kung kailangan, binanggit nila yung mga program ng Department of Agriculture para makipag-coordinate kami doon sa kanila, maka-apply kung kailangang mag-apply, na ginawa naman namin. Kaya talagang ang tulong ng Department of Agriculture, malaki din ang naging role. Kasi nabuhay yung pag-asa namin na pwede palang mag-survive despite sa ASF. So yun ang ano. Pero tumutulong din sa amin kasi ang mga local government units, yung sa city government ng Lipa. Halos lahat binigyan kami ng pwesto doon sa canteen ng Lipa City. Tapos dito uli sa Padre Garcia. Karami din ng tulong na binigay nila na hindi kami nahirapan makipag-negotiate. Lalo na sa mga tao dito, alam nyo naman po na ang piggery is tulad nito, may mga amoy, no? So na although kinokontrol namin, kumpleto kami sa wastewater facility, at lalo yang maalagaan sa tulong ng Department of Agriculture dahil nga sa grant nila para building na itatayo dito sa aming farm. Ako si Andy Kalumpang, member ng L7 Cooperative, at ako din po yung nag-chair ng Kadiwa Project which is grant ng DA na kami po yung magkakat ng mga live pigs and then through carcass and then choice cuts of meats. Naging member ako dito ng cooperative kasi nung bata pa ako, kasi anak po ako ni Miss Kalumpang, na nakikita ko sa kanila ang paano ang naging potential incomes nito at makakatulong sa aking pamilyang na ngayon na may anak na ako at asawa. At ngayon nandito na ako at nakikita ko talaga at naitutulong nito sa aming pamilya. Dito sa L7 Cooperative, ang mga natutunan ko kasi nagkaroon kami ng mga trainings na pinapadala kami ng DA at mga expo. Doon ko po natutunan kung paano ang mga cuts ng meats and then kung ano pa mga pwedeng gawin sa meats, kagaya ng mga longganisa, mga tosino. Ang DA po tumulong sa amin at saka nag-provide ng mga machines and etc. Bali, naging impact ng cooperative at ang naitulong talaga dito sa aking pamilya ay yun nga, nagkakaroon kami ng extra income sa dividends na nagagamit ko sa pagpapaaral ko ng aking anak, sa mga groceries, mga araw-araw na may kinakain. Ayun po. Tara na po! Despite all odds, may pera pa din sa agrikultura. Agrikultura, usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Adto ang istorya san pagkamanilampuson san L7 Cooperative tikang sa Lipa, Batangas. Hinaton tanong ang kitang tanan na inspire sa nera small beginnings yan na in grabe kadako na nga kooperatiba. Bueno mga kaagri nga na nagtatapos san usan naliwat nga may nungdanon nga episode san usapang agrikultura. Damo nga salamat sa nga tanan nga naghiling nga namati sa aton sa radyo or live stream Facebook o YouTube man. Ngan permin naton hinumduman mga kaagri nga naton mga parag-uma ug mga risda saraan backbone san aton sosyedad. Giniimbitahan kam namon naman nga dumuyog sa aton masunod nga programa Morning Report. Sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navilon,
Ako, Troy ni, si Suzette Pretencio. Ang salamat liwat sa ato nakaupod sa Master Control, Sarah Engineer Francis Morny Balves, ngan si Kuya Ezrael Ezra Taro. Updi kami niyo otro buwas nga adlaw sa parehas nga oras kan sa parehas nga estasyon para sa aton kompas sa makabago nga paguma para sa Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas.